Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Daily Tribune 34 minutes ago. Title, Another Complaint Filed Against BP Sara. Akbayan Party List. Ito yung kay Senator Risa Hontiveros. Tindig Pilipinas. I think mga dilawan ito. And a third group of complainants submitted a letter to the Office of the Ombudsman on Monday, 20 October 2025, urging immediate action on the alleged misuse of confidential and intelligence funds by Vice President Sara Duterte. Ay, nako. Ang bibilis nila, no? Ito, may comment si Teo Moreno. Sabi niya, imagine, mas inuna pa si BP Sara kaysa kay Martin Romualdez at Saldico. Ha, 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 ha. Doiran, galawang yellow, pink, pula. Haha, lalo na yung Aquino na yan. Pro-Philippines kuno. Tignan natin, people who reacted. Ito, 8,700 people nag-react. 7,300 ang tumatawa. 900 ang galit. 373 lang ang nag-like. So, makita nyo, sentiment ng taong bayan wala sa kanila. Tinatawanan lang galit. So, ito. A.B. Hugalbot. Which part of an impeachable official cannot be prosecuted or by the ombudsman does these idiots do not understand? I don't know kung may kung naintindihan ba nila yung Ombudsman Act. Mismo na si former Ombudsman Samuel Martires, sabi niya, hintayin niyo muna na hindi na Vice President yung tao bago niyo sampahan ng kaso. Reaksyon ito ni former Ombudsman Martires, yung pronouncement ng bagong Ombudsman, si dati DOJ Remulla, na bubusisihin daw ang mga SALN, mga confidential funds. Very clear sa Ombudsman Act na ang Ombudsman hindi niya pwedeng kasuhan ang isang impeachable official. Very clear. Ang Ombudsman pwede lang siyang mag-investigate in aid of an impeachment case. Example, sa ngayon kasi, walang impeachment case nga na isampa kay BP Sara dahil dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional yung ipinail nila nung February. Maghintay ng 1 year. So itong mga nagre-reklamong ito, I don't know kung naintindihan nila o parang ano lang sa media blitz nila na galit sila sa BP, dapat sampahan, ganun. Hintay nila February 6, 2025 at may magsampa ng impeachment case kay BP Sara. Yun. Pag may naisampa, pwede nang makagalaw ang ombudsman tutulong sa pag-investigate. Yun ang pagkakaintindi ko. As of now, wala talaga ito. Parang, siguro, parte ito ng united effort para sirain ang image ni BP Sara. Kasi may report na ipinost ni Congressman Pulong Duterte, united effort. Mga dilawan o kakamping, mga makakaliwa, Marcos loyalist, civil society groups, NGOs, media, linked to Central Intelligence Agency ng US para sirain ang
credibility ang image ni VP Sara in time for 2028 election. Sinasabi sa report na ang US alanganin o takot na may isang Duterte na naman na babalik sa Malacanang. Kaya gumagalaw ang CIA, sinabi ng report na gagawin ang lahat para magkaisa ang mga anti-Duterte forces sa Pilipinas para sirain ang credibility. But tingnan nyo, kahit anong ginagawa nilang paninira, more than 2 years na ito na demolition job, wala pa rin lalong tumitibay si VP Sara. Yes, nung unang birada nila, talagang bumulusok yung rating ni VP Sara. Ngayon, wala na. Bumabawi, pataas na siya. Kaya yung latest na survey ng Pulse Asia, siya ang may pinakamataas. Alam mo yun? Ang kanyang performance o approval rating is 55% kumpara kay PBBM na nasa 33 lang. Yung trust rating niya, 56%. Kay PBBM, nakalimutan ko na, yung kanyang trust rating, mga 30 plus din. Kaya pati mismo itong si Mr. Ramon Tulfo, naghihinanakit o malungkot na ang mga tao daw hindi nag-iisip bakit binigyan ng mataas na rating itong si VP Sara na hindi naman daw siya karapat-dapat na makakuha ng mataas na rating. Tapos nagsuggest siya na kung pwede ang sibakin lahat ang public relations team ng Pangulong Marcos dahil hindi sila marunong. Kasi nga, bumubulusok yung trust approval rating ni PBBM samantalang si VP Sara. Wala siyang sariling PR team Siyang patas. Hindi mo kasi kailangan ng PR team kung ikaw mismo na opisyal ng gobyerno may makarelate o may karisma ka sa taong bayan. Yan ang wala sa Pangulo, wala siyang karisma. Kaya mismo doon sa Manay, Davao Oriental na pinunta niya, sinigawan siya doon ng Sara, Sara, Sara. O yun, nagalit tuloy si Ramon Tulfo, tinawag niyang posaka o mga uneducated ang taga Manay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na yun si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gid ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gid nga tan-awon, kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gid sa pag-atok, so maayo na nga tan-awon, dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro. So may pro. Oh, So kada adlaw kada ka trabaho. oh taga-adlaw. Domingo Domingo rang may trabaho po. pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Nakasuporta ro.
Ragid pagpalit bugas unsa pa di kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.